Hello guys, magandang umaga, good morning, good afternoon, and good evening to all. Again, greetings of true love and the truth to all of you, my dear brothers and sisters in Christ all over the world. Again, good morning, good afternoon, and good evening, and greetings of true love and the truth to all of you, my dear brothers and sisters in Christ all over the world. Yan. Magandang balita itong araw-araw may nagme-message na, bro, nag-exit na po ako. Bro, ako po yung nagme-message sa inyo dati na closet pa lang. Ngayon po nag-exit na rin po ako, pamilya ko, pati mga kapatid na kaibigan ko. So ayan, paano niyan, Daniel Rason? Itong inahamak-hamak mo na tao na sinasabi mong mas magaling kang magsalita at mas pinakikinggan ka, ito ngayon ang mas pinakikinggan, Daniel Rason. Biruin mo, hindi ka ba kahiyahiya niyan? Ikaw yung leader, pero hindi ikaw ang pinakikinggan ngayon? Mas nakikinig sila kay Badong. Kaya mga kapatid na mga closet at mga exiters, huwag po kayong maniniwala sa sinasabing paninira ni Daniel Rason na saan kayo dadalhin ni Badong. Pumunta po tayo sa sarili natin, mga kapatid. Balikan natin ang ating mga sarili na kinalimutan po natin sa matagal na panahon. Balikan po natin yung mga pamilya natin, balikan natin yung mga kaibigan natin. At hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid. Kaya, Daniel Rason, saan kami pupunta? Pupunta kami sa dating kami. Pero, mas matalino na ngayon. Dahil pinatalino kami ng aming karanasan. Babalik kami kay Kristo. Pupunta kami kay Kristo at gagawa kami ng mabuting nakasulat sa Biblia at nakasulat sa aming mga puso. Sabi ng puso namin, pag gagawa kami ng mabuti, huwag naming ipapakita. Yun din pala yung nakasulat sa Biblia sa Mateo 6:1-2. Pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Ayan. So, mga kapatid, yung sinasabi ng mga puso natin at sinasabi ng Biblia, magkasuhato, mga kapatid. Kaya, Daniel Rason, paano ka ngayon? Tapos, ikakalat mo na ano ba ito? Ikakalat mo na kalimutan ko yung pinagkakalat ni Daniel Rason na magkita-kita tayo sa finals. Anong finals ba yung sinasabi mo na Daniel Rason? Magkita-kita sa finals. Finals ba yan ng UNTB Cup? I know for sure na hindi ka makakasama sa maliligtas, Daniel Rason. Ngayon, tinitiyak ko sa'yo, Daniel Rason, kung hindi ka magbabago, ang Diyos naman, open naman eh. Pero kung hindi ka ewan ko lang kung meron pang puwang ang Diyos para sa'yo. Pero definitely, Daniel Rason, maiimpyerno kang, gago ka. Tarantado kang, Daniel Rason.
kapal ng pagbumukha mong magsalita na ano. Tingnan mo yung mukha mo. Mukhang kulangot na nilapirot ng 10 unggoy na lasing. Tingnan mo mukha mo, Daniel Rason. Tingnan mo mukha ni Badong. Puyat pa yan palagi ha. Pagod pa yan palagi ha. Partida pa yan, wala pang belo yan. Pero mukhang sariwa. Eh ikaw, mukhang bilas ang kulangot na nilapirot ng 10 unggoy na lasing. Di napapahiya ka ngayon, no, Daniel Rason? Napapahiya kang matindi. Matindi ang kahihiyang inaabot mo ngayon sa buong mundo. Biruin mo, dati tinitingala ka ng mga tao. Pero hindi alam ng mga dati mong mga nakasama, nakatrabaho, empleyado sa UNTV at sa mga nakasalamuha mo sa iba't ibang kumpanya, sa industriyang kinabibilangan mo, na you are backfighting din. Kay Bentulpo lang nung nawala ang bitag sa sinasabi mo, di ba? Sa daddy mong Shockling at sa mami mong Dalahira na hindi mo na ni-renew ang bitag. Kaya lang naman sumikat ang UNTV dahil sa bitag ni Bentulpo Ay nako, Daniel Rason. Ngayon napapahiya ka. Kakahiya ka, Daniel Rason. Tingnan mo yung mukha mo. Tapos, kayo kayo maliligtas. Naku naman, Daniel Rason. Maliligtas ka dyan. Nako, pagka nalaman ninyo, mga kapatid na closet at mga panatiko pa dyan, kung sino-sino na ang mga nagsipag-exit, ay nako, baka bukas makalawa maubos na lalo yung mga panatikong miyembro ni Daniel Rason. Bakit hindi ba kayo nag-iisip? Bakit hindi kayo maipagtanggol ng inyong leader? Kailan kayo nakakita na kahit naturalesa ang pag-uusapan, saan kayo nakakita na yung mga sisiw ang nagtatanggol, nagdedepensa sa kanilang inahin? Biruin mo, mga miyembro mo, hindi mo maipagtanggol? Gago ka, Daniel Rason? Akala ko ba lalaki ka? Nasaan pagkalalaki mo? Ha? Sumusuntukan na lang tayo Pero hindi ako lalaban. Alam kita, maduga ka, Daniel Rason. Pero sige, mag-i-ensayo ako para sa'yo. Sige, nasaan yung demandang pinagyayabang nyo ngayon, Daniel Rason? Ha? Nasaan yung demandang ipinagyayabang mo? Ba't ang tagal-tagal? Mag-iisang taon na, Daniel Rason. Mapapahiya kayo pagka nagkaroon ng hearing. Mauungkat at mas maraming magdedepensa para sa akin. Nako, mas marami at mapapahiya kayo lalo sa social media. Hindi lang sa social media, maging sa mainstream media. Biruin mo, si Mel Chanco nga na
batikan na mamamahayag ay wala man lang bahay sa La Vista na worth 1 billion pesos. Tapos merong mga daang-daang ektaryang property sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Samantalang ikaw bok-borok-bok na mamamahayag lang naman, na walang pirming trabaho. Pero nasaan ka ngayon? Napakarami mong property. Daig mo pa yung mga bilyonaryong business tycoon sa Pilipinas. Ay naku, Daniel Rason. Samantalang kayo, nanggaling lang naman kayo sa pusali. O ngayon, sige, mag-research kayo. Ipagtanong ninyo sa mga kapatid sa Pampanga kung sino si Brad Manny at saka si Sister Wilma. Si Brad Manny, retired police. Diakono yun dati sa diakono ba o group servant sa Dolores Coordinating Center sa San Fernando, Pampanga. Ngayon, bakit sila nag-exit? Ipagtanong ninyo sa mga manggagawa sa Pampanga kung meron lumapit sa mag-asawang yan na napahiya. Walang lapit ang mga manggagawa dyan sa Pampanga na napahiya sila sa mag-asawa na yan. Ke personal, ke para sa gawain daw. Bakit sila nag-exit? Sige, sila ang i-character assassinate nyo ngayon. Ewan ko lang kung di magkaubusan lalo ang mga kapatid dyan sa Pampanga. Biruin mo yung dating diakonesa lang sa Dolores Coordinating Center na nag-exit. Sinasabi ninyo na lumalaban na sa aral. Anong nilaban ng aral? Nung nagtanong ako, anong nilaban ng aral? Wala namang masabi. Ay, naku. Kaya, naku mga kapatid, ano na po kayo? Mag-isip-isip na po kayo. Dahil, sayang lang po ang inyong mga pera. Sayang lang po ang inyong mga oras. Sayang lang po ang inyong mga lakas. Kung patuloy po kayo na loko sa mga yan. Ayan po mga kapatid, at hindi na ako nakapagbasa ng mga comments. Ayun, sabi ni Sister MJ Castro Mabasa, shoutout Brad Badong, alam mo na wala silang magagawa. Alam mo na, Sabi ni Sister Maria Corazon Balagat Bermejo, ganyan naman sila laging yan. Sinasabi, saan ka pupunta? Di sa labas ng kulto. Tama, ang galing ng sagot ni Nanay Maria Corazon, Saan ka pupunta? Di lalabas sa kulto. Pag nakalabas ka na sa kulto, magiging malaya ka na. Saan ka pupunta ngayon? Di kay Kristo. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama liban sa akin. Saan tayo pupunta? Kay Kristo. Sapagkat si Kristo ang daan ng katotohanan at ang buhay na ipangsasamba natin sa Diyos. Dumarating ang araw at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin pala natin si Kristo sa Espiritu at katotohanan. Ano yung katotohanan ipangsasamba natin? Yung kabutihan na nakasulat sa puso at sa Biblia, mga kapatid. Katotohanan yun. Yun ang ipangsasamba natin sa Diyos. Kaya hindi na natin kailangan pumunta sa bundok, pumunta sa templo upang sambahin ng Diyos. Tapos na po yung mga ganong mga gawain. Tinapos na po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Kaya yung sinasabi nila, biruin mo, magpapapiesta ng Diyos kayo. Sino ang papasan? Ang mga kapatid. Saan napupunta ang abuloy?
Saan napupunta ang abuloy? Wala. Sa bulsa ng Royal True Orange family. Kaya yan lang po muna mga kapatid, hanggang dyan lang po muna. At congratulations po again sa mga bagong mga exiter mga kapatid. Natutuwa po ang aking kalooban sa tuwing merong magme-message, Brad Badong, exit na po ako. Salamat po sa Diyos mga kapatid. Dahil kaya po ako hindi tumitigil para sa inyo mga kapatid. Harapin po ninyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga pamilya, at ang inyong buhay na tinalikuran po ninyo dahil sa Iglesia ni Kulapu ni Daniel Rason. Iglesia ng magtiyuhin. Mga kapatid, hanggang dyan lang po muna at ako po ay kailangan ng pumasok at maghanap buhay. Grind na uli. Salamat po sa Diyos mga kapatid at ingatan po kayong lahat. Hello po mga kapatid, to all our dear brothers and sisters in Christ all over the world. Greetings of true peace and the truth to all of you. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, anumang oras na nakakarating at makakarating sa inyong mga dako ang video po na ito. Again, once again, I am greeting all of you in the greeting of true love and the truth in Christ our Lord Jesus. Break time po, alam nyo naman po, mabilisan lang po ito. And meron kasi nag-message sa akin na exiter na kapatid. Ito, mabait na kapatid ito. At masigasig sa tulungan, taga Vietnam, nakasama ko to sa Vietnam. Where are you, sister? Nasaan ba si sister, si sister, ayun, invite kita. Hindi, ayan, akyat ka, sister. Tinawagan ko siya, sige mag-live tayo, mabilisan lang, sabi ko. Yan, ini-invite kita, sister. Saan ka ba? Ayun, adding ka na. Nakita ko naka-earrings na si Sister Ruby. Ayun, what's up? Sabi ni Sister Ruby Castillo, naku. Hindi nila pwedeng sabihin na masamang tao itong si Sister Ruby Castillo na to dahil mabait na kapatid ito at masigasig sa gawain. Ading, i-accept mo lang yung, ayun, joining ka na. Ayan. Ayan. Pag talaga ako, hello, narinig mo ako? Loud and clear. Musta naman? Ay, pinapanood ko lang kasi kanina yung anong pangalan nito. Para mabilis lang to, mabilis. Yung kay sis, yung taga Macau. Sis, Tsaka kay Brad. Oo, kay Brad, ano yan? Gavin, Yung taga New Zealand ba yan? Oo. Oo. And then, naalala ko lang kasi, yung, di ba, nag-aabono sila sa dun sa pangbili ng something sa lokal, pambili ng something, yung 16,000 sabi. Tapos ginasta. Oo. Sa Canada. Grabe yun, no? Oo. Canada pala yun. Oo, Canada. Oo, naalala ko. Kasi naalala ko yung isang storya nung nag-rant ako kasi nung minsan, ewan ko, kung may makakaalala pa na ito. Ay, baka kung papanoorin to ni Brad Lito, maaalala niya. Yung sa Vietnam noon, nandun sa isang lokal tayo. Tapos naalala ko lang bigla, kaya napatanong ako sa'yo kung magla-live kayo. Bali, ang nangyari, nagpunta kami ng Danang ni na Brad Boy. Asawa niya, yung asawa niya. Tapos, tsaka yung isang pamangkin nila. Yata. Tapos, anong tawag nito? Tapos nagkita kami sa Danang ni Sis Gigi. I think, si Sis Gigi. Pinapag-usapan doon ng matagal yung paglipat ng lokal kasi ang concern ko noon is
yung lokal na lilipatan worth parang 1,200 or 1,300 US dollar per month. Mhm. Tapos, yung lokal nun was like 500. Mhm. Tapos, sabi ko, bakit tayo lilipat dun sa 1 something? Sabi ko, Mhm. kasi nahihirapan na yung mga kapatid magbayad dun sa 500. Eh, yung pot pa kayang 1,000. Ganyan. Hindi ako nagkakamali. Ako lang yung nagrarant nun. Tapos, andun lang sa Broadboard nakikinig siya. Tapos si Gigi nakikinig din siya. Tapos, all of a sudden, nung pagbalik namin, tumatawag sa akin si Bradlito. Sabi niya, bakit ko daw kinokontra yung gusto? Parang ganon. Mhm. Tapos, bakit daw hindi ko sinabi sa kanya ng personal? Eh, kasi nung time na yon, kami-kami lang naman nag-uusap for about random things. Mhm. Nagkataon lang nagkataon lang na nagpunta doon yung topic. Tapos ako naman, syempre, mayroon naman akong sarili kong observation. Sabi ko, ang concern ko lang nun is, ang concern ko lang ba dito, kasi nahihirapan na nga kayo sa 500, kukuha pa kayo ng 1,000. Sabi ko gano'n. Kaya naman sa akin yun, hindi naman ako nagre-reklamo kung may tulungan sa lokal. I'm just saying, hindi naman lahat ng kapatid, sabi ko, kayang magbigay ng something for. Kasi hindi lang naman yun ang binabayaran, di ba? Mhm. Or yung kailangan. Tapos sabi niya, maayos naman tayo, di ba? Parang gano'n siya. Ang dating sa akin, parang na-offend sila na kino-question ko yung ganong klaseng direction. Oo. Kasi mas malaki naman yung lokal, ganyan. Ako naman, wala naman akong problema kahit maliit yung lokal. Kasi parang minulat naman tayo na dapat magtipid, na dapat, alam mo yun, ilagay sa pangangaral yung something. Eh, hindi naman pangit na pangit yung lokal. Nagkataon talaga na maliit yung lokal. Kasi marami nakatira doon. Yung bago pa yung lokal kung saan kita nakilala, bago pa nun, yung prior nun. Bago pa sa Pumihong. O bago pa sa Pumihong, yung before that. Mhm. So yun lang ang ang dating lang sa akin. Oo nga no, may mga ganun pala, may mga ganun talaga silang yung ugali na pabida, nahihirapan naman. Tapos hindi sinasaalang-alang yung mas nakararaming nahihirapan. Correct. Kawawa lang. Totoo yan. Ano sila? Kanya-kanyang pabango. Pasip-sip Oo. sa namumuno. Tapos naalala ko pa yung isang sinabi nung ni Sis na kung saan na-offend yung bagong kapatid. Parang naanib siya ng 2021 or something. Yung sinabi niya na, ay hindi, 20 years ago na naanib. Tapos nung narinig daw niya na sinabi nga ni Daniel Rason yung yung makakapagpatayo ba ng poste yung abuloy mo. Na-offend din siya. No? Which is talagang offensive yun. Hindi niya naiintindihan sinasabi niya, no? Talaga. Sabi ko, akala ko ako lang ma-offend or ikaw lang ma-offend or something. Na-offend. Imagine mo kung ako na-offend, siya na-offend. Paano kaya yung iba pa? Diba? Meron ng silent closet exiter. Exiter na sila by heart pero dumadalo pa sila sa they are from Europe, somewhere in Europe. Hindi ko na lang i-disclose kung saan. And grupo sila. Naku, ang dami nila. Grupo sila. Tapos sabi nila, ako na-offend ako, sabing ganyan. And yung mga kasama ko, sa sinabi ni DSR na makakapagpatayo ba yung kilala ko yung kapatid na yon. Ano yun? Kung tulong yun, 100,000. At saka sabi niya, kilala mo naman ako, sabi niya ganyan, when it comes to monetary matters, sabi niya ganyan. Ako, na-offend ako, hindi para sa sarili ko, na-offend ako para sa mga kapatid na mahihirap. Oo. Di ba totoo. nga, yung isang bagdundukang babaeng bao, sabi niya ganyan, pinuri pa niya yung abuloy ng dukang babaeng bao. Tapos itong si DSR is mocking and is belittling. Minamaliit niya. Tama. Hindi niya naisip, no? Ewan ko do, may something talaga yun. Hindi niya naisip na yung pangangantsaw niya sa'yo, reflects on how he is as a person. Hindi na necessarily leader. As a person, tumulong ka ng maliit, tumulong ka ng malaki, basta bukal sa loob mo, dapat ma-acknowledge yun eh. Exactly. Diba? For them, tapos it's not. Makakaya. Tapos ito pa, biruin mo.
papasamahin nila ngayon. China-challenge ko nga sila, Albert Reyes. Naku, hindi ninyo pwedeng pasamain si Sister Wilma at saka si Brad Manny. Yung bagong Exeter lang yun sa Pampanga, naku, Diakono yun sa malaking coordinating center. Pinakamalaking coordinating center sa Pampanga. Yung Angeles? Dolores Coordinating Center. Dolores. Oo, naku. Hindi nila pwedeng pasamain yun. Diakono yun. Nag-exit, retired police yun. Tigsabihan, yung sino yung Albert sa Angeles? Worker yun, yung maliit? Albert, maliit. Diakono yun, yung matanda na puting buhok. Siya ba? Yung banggit mo kanina? Hindi. Yung Albert Reyes na binabanggit ko, yun yung district servant. Albert? Matanda yun. Hindi? Iba yun. Diakono tsaka district servant naman ito. Magkapareho lang ang pangalan. Tapos may isa pa akong gusto ko sabihin. Isa pa, baka makalimutan ko lang. Yung last na dalo ko sa Angeles. Angeles yan sa Angeles. Yes. May binautuhan sila. Kung di ako nagkakamali, walang 14 years old. 13 lang at 14. Ano na kasi ngayon, doon lalo ako. Yan, nag-iisang binautismo man. Wala pang 14. Wala pang 14. Ang bata. Samantalang noon, ini-screen pa yan. Ngayon, makapagbautismo na lang sila kasi deteriorating na talaga yung number of baptism. Oo, palagi ko nga. Yun isa yung last na ko rin na dalo ko nun eh. Tapos nung sinasabi nyo na pailaw, tatandaan mo, nag-message pa ako sa'yo na ang ganda ng mga songs. Tapos, yung first time ko nakita yung pang pailaw na yun, ganda, bago. Ginawa nila, every SPBB, nagpapailaw na sila. Ano ba to? Parang concert. Hindi naman ko feel. Naging kulto na talaga. And even before naman, kulto naman talaga eh. Hindi lang natin siya na-recognize kaagad. Lately, we found out na kulto pala talaga siya. Tapos, ang kagandahan lang, ako hindi naman sa kasi maraming mga nagpanatics, naging close sila sa outside. Yes. Siguro kaya hindi ako hirapan. Kasi, hindi naman ako nag-cut na. Kasi na may mga Katoliko, wala ang problema yan. Kahit saan ka pumunta, friend pa rin sila. Ang dami kong kaibigang iglesia. Tapos, hindi naman, I never lost contact. Yes. I'm still there. Eto pa, merong newly exited sa pamilya sila from the Middle East. Sabi niya, bro, nahihirapan po akong i-accept yung mga ni-reveal mo, sabi niya ganyan. Very very disturbing sa pagkatao ko. All the while na akala ko nagbabanal tayo, ganito ganyan, tapos yung leader pala natin is doing worse than other people outside the church is doing. Pero matindi yun, yung revelation mo na yun. Actually, hindi ko rin maisip yun eh. Parang, hindi ko rin maisip. Sa akin parang ang... Ay, Sis Ruby, meron lang si Sister Elizabeth Caballo from Canada. Nagpapa-shoutout siya kasi birthday daw niya ngayon. Shoutout mo naman, Sis Ruby. Birthday, nakita ko nga yung post niya. Happy birthday po, sis. Oo, yan. Sabi niya, 3 araw ko lang napanood yung videos mo, Brad Badong, nag-exit na ako. Nung una, siguro mga 2 months kung kausap yung asawa niya, sikreto sa Viber, kasi kinuha niya yung Viber ko kasi dahil panatiko nga daw itong si Sisbeth Caballo. Pero nung narinig niya yung nagulat ako. 3 araw ko lang po pinapanood yung video niyo, nag-exit na po ako. Ayun. Ako, nakakatuwa naman, and you are a part of that, Sis Ruby. Yung paglaya ng mga kapatid. And all of you are part of the freedom of each other. Oo, kasi salamat sa Diyos, kasi masakit sa kalooban na harap-harapan ka niloloko. Exactly. Tapos may ang bandage mo, fear. Yes. And the panakot that they are instilling to us, they are using the Word of God.
Mm. Nakakata. Mismo panakot nila, masususpindi ka. Yes. Panakot nila, hindi ka mag-aabuloy. Pag, ang laking ano nun, ang laking trauma sa isip mo na pag hindi ka nag-abuloy, may kasalanan ka, may impyerno ka ng Mhm. equivalent. Oo, eto nga si DSR, sabi niya, magkikita-kita na lang tayo sa finals, yung O naninira. hindi ko siya makikita sa finals, ibang finals ko. Oo, at Bola saka siya sa yung yung pupuntahan natin direksyon sa awa at habag ng may kapal. Hari nawa, mapunta tayo doon sa kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Itong kay DSR ay malabo siyang makapunta doon. Bakit? Sabi ng Sana, Biblia, sa aba ng pinanggagalingan ng katikisuran. oo. Ito nga, Brad, hindi ba yung may uso ngayon, yung mga construction concern ngayon ng government natin. Yes. Tapos napaisip lang ako, ang demonyo naman kasi, hindi ka naman pahihirapan. Sasabihin ko, masarap yan, gawin mo yan. Pag ginawa mo yung mabuti, mahihirapan ka. Kaya ganun yung ginagawa niya ngayon. Yung good works na sinasabi nila, no, it's not a good works. Ano yan, pandaya ni Satanas yan. Good works, tapos nagbababoy kayo. Biruin mo, principal ka, worker kayong pareho mag-asawa, tapos magkakalunyaan kayo. Biruin mo, pianista pa ni DSR yung kalunya mo, best friend mo pa yung asawa niya. Mag-best friend kayo. Ay, Yung Glenn na ako, yung matangkad yun, di ba? Di ba Oo. dalawang Glenn? Oo, Sige, ano tsaka rin yun? Ano rin yung kain buntot binibes yun? Kaya nga. Eh, lagi rin sa ano yun dati. Pero mayaman na. Oo, mayaman na yun. Biruin mo, isang gatas nun, isang putok, magkano ang bayad doon? Ay. Nagbibigay na lang ako ng code kasi para yung mga bata, hindi sila Truth. Ay, nako. Sa totoo lang yung sinabi mo tungkol kay Best na pagkamatay niya, is really a revelation. It's really a shock. Hindi pa ako makaget over ngayon kasi may isa akong natatandaan, hindi ko makakalimutan sa consultation na sabi dun sa kay Brad Eddie na nire-rape siya ng asawa niya bago magpasalamat. Anong pakiramdam ni Beth nung sinabi yun sa kanya? Hindi ko nga actually yung mga worker na mga closet, hindi rin nila mahihirapan kami na i-absorb yung fact na yun. Kasi bakit ganito, bakit ganon, sabi ko, na na hypnotize tayo doon sa dilemma na ito yung totoo, tayo ang maliligtas. We are being hypnotized. Kapampangan hypnotize. Hypnotize. Yan talaga, lumalabas. Yes. And ako ngayon, yun sabi ni Brother Ariel Stanislao, Exeter to sa Canada. Sabi niya, bisikleta pa lang, 200,000 na. Biruin mo, pinapabenta ninyo yung mga cellphone ng mga kapatid. Tapos kayo mismo, bisikleta pa lang, luho na. Di ba kayo makakapag-bike na tag 10,000, tag 20,000? Bakit 200,000 ang worth ng mga bisikleta ninyo? Correct. Tapos sasabihin hindi tayo. Sinabi ni Kelvin ba yun? Ano pangalan ng kapatid sa Canada? Yung tawag dito, child support. Yes. Child support, walang patawad. Parang, ay nako, pambihira. Biruin mo, pati yung mga insurances ng mga kapatid sa North America, pinapa-withdraw ni Brad Jones. Yes, na wag nyo nang ituloy yan, yung sayang lang yung nyo, itulong nyo na lang sa gawain. Ay, parang lang yan, wag nyo nang pag-aralin yung mga anak nyo, mag-end of the world na, itulong nyo na lang sa iglesia yung Pero yung mga anak nila, nag-aaral sa mga international school, biro mo, magkano ba ang tuition fee sa Ridley International School sa Pasig? Sa likod ng White Plains. Exactly. Ay, di ba nga nung sinabi ni Queen Anthony Best yun nung
iniimbitahan daw sila ni GMA dahil yung apo ni GMA ay kaklase na ni Teban. Ni Teban, Tama? kaklase ni Teban sa Ateneo de Manila University sa Doon pa lang sabi ko bakit niya kayang kaklase? So doon sila nag-aaral tapos yung mga Oo. bata nag-aaral. Oo, walking distance lang yung walking distance lang yung La Vista sa Ateneo. Oo nga, pero ang point ko, yun nga yung sinabi mo. Yung mga kapatid, nagtitipid, tapos ikayo, puro luho kayo, nakakataas kayo ng presyo. Oo, tapos pagka nagsalita ka, sasabihin tisod ka. Mahina Correct! ang mo. Ay, naku, isa pa yan. Biruin mo. Bawal mag-against ng worker, i-call out ka agad. Ano yung bawal na talaga mag-express? Daig pa. Biruin mo, manonood ka ng concert ni Taylor Swift na the ticket is worth na makabili ng sasakyan. Pangkabuhayan showcase na nga ang ticket nun. Exactly. Sis Ruby, maraming nakinabang at makikinabang sa video na ito for sure. And I hate to do this, but I have a limited time. Tutulog na rin ako. Earlier. Sige lang. Thank you so much. And huling pananalita sa mga closeted, sa Vietnam, at sa mga kakilala mo sa Cebu. Go ahead. Ako, mag-observe lang kayo, hindi namin kayo pinipilit umalis, pero wag na lang din kayo mag-aabuloy. Kapanawagan din to ni Brad Badong. Tignan ninyo kung anong mangyayari kung di pera-pera lang talaga yan. Exactly. Alam niyo yan sa kalooban niyo na hindi kayo maalwan. Exactly. So, hindi naman gusto ng Panginoon na pahirapan yung sarili niyo para sa iba. You can always help people by doing good. Pero hindi kailangan ganyang pahirap. Exactly. Genuine good from a genuine heart. Totoo. Exactly. Yun lang po. Magandang gabi sa lahat. Yeah. Good evening to all. Again, we are living the greetings of true love and the truth. Sige pa. Salamat sa Diyos. Bye-bye. Bye. Hello guys, good afternoon, good evening, and good morning to all of you. Greetings of true peace and the truth to all of you out there, wherever you are right now, and whatever you are doing. May the peace and the blessings of the Almighty Father, the Son, and the Holy Spirit would be with us always. Yan. Mga kapatid, nako. Ang daming ghost project sa MCGI. Hindi lang po sa gobyerno, maraming buwaya. Ako, napakaraming buwaya din sa MCGI. Biruin mo, sa North 2 alone, particularly sa Nueva Ecija, nag-collection na sila ng more than 30 million, if I'm not mistaken, 3 years ago. And afterwards, now, nawawala yung pera na nalikom nila. And kailangan na naman nilang maglikom. Talamak po yan sa iba't ibang chapters ng MCGI. Biruin mo sa North America lang, ha? Sa North America lang. Hindi lang po cellphone ang pinabebenta. Pati yung mga insurances, car insurance, and pati yung child insurance. Biruin mo, pati yung insurance para sa bata. Hindi na ba kayo naawa? Ganyan na ba ganyan na ba kapulubi? Ganyan na ba kapobre ang Diyos nyo dyan sa MCGI? Kawawa naman ang Diyos nyo. Di ba? Ang Diyos ng Bible is powerful and siya yung may-ari ng lahat ng bagay. Bakit yung Diyos ng MCGI laging nangangailangan ng pera? Isip-isip mga kapatid, dahil yung mga totoong apostol, sabi ni Apostol San Pablo at ng Panginoong Jesucristo, kung kayo'y merong pagkain at pananamit, masisihan na kayo.
Biruin mo yung pinost ko lang po mga kapatid ha. Sa Camellia Malolos alone, meron po sila, nung pong nandun po ako sa puder po ng Royal Family, meron po silang 5 to 7 units. 5 to 7 units when I was with them 2 years ago, 2 years back. Ngayon, hindi ko na po alam kung ilan na po yung units nila dyan sa Camellia Malolos, yung pong likod po ng Vista Mall Malolos, Bulacan. And sa La Residencia, sa may Kalumpit, meron din po silang mga bahay dyan. Yung pong isang bahay po nila, nabili po nila sa Yanga family. Bakit ko po alam? Kasi isa po ako sa mga pinakiusap nila. Pinatanong kung hanggang kailan sila. Ganyan po, ay nako. Mahirap pong magbenta ng property sa mga yan. Halos parang ang gusto nila ibigay mo na lang sa kanila yung property. Pero pagka sila ang bibili, naku, napakakunat. Naku. Ngayon, biro mo, sa Bulacan pa lang po yun ha, 2 subdivision pa lang, 2 village. Ay, dami kong tinta pala. 2 village pa lang po mga kapatid ha. Sa Malolos, Kalumpit, Vista Mall at saka La Residencia. Bukod pa po yung nasa La Vista. Sa La Vista property, pwede ka pong magtayo ng ilang mansion ba ang pwede mong itayo doon? 1, 2, 3, 4, 5. Pwede ka magtayo ng 6 na mansion. Ganun po kalaki yung property sa La Vista. Mga kapatid, naku, napakalaki po nun. And meron po akong pictures niyan doon sa property sa La Vista. Hindi nyo maikakailayan. And when I was with them, nakapangalan yun kay Jerry Carroro. Pero noong siguro during the latter part of Best Life, kinukulit ni Beth, yung mother ni DSR, yung kanyang anak na asikasuhin mo yung anak, yung property sa ay buisit, tumaay yung property sa La Vista. Kasi baka ang kinin ni Jerry Carroro yan. So takot sila sa sarili nilang multo. Kasi mahilig silang mang-angkin. Biruin mo yung mana pa lang yung mana lang nilang magkakapatid, gustong solohin ng daddy ni DSR. Yan po ba ang mga nagsasadyos, mga kapatid? Yan ba ang nagsasadyos? Hindi ba tinuturo sa atin, buhay, kailangan nga ibigay sa kapatid, alang-alang sa kapatid. Tapos, biruin mo, pinagpilayan lang ng hito, ibebenta pa. Nako, hindi ka po makakahingi dyan sa mga yan. Napaka-abundant naman nung hito. Bakit hindi nila ipamigay? Di po ba? Libre yung Akala natin libre yung pagpapakain sa sentral. Hindi po libre, binabayaran po yon ng admin office. Ang nasa isip nila, bibili rin naman kayo sa labas, di po bilhin nyo na lang itong mga hito namin. Bilhin nyo itong palay namin. Meron po silang palayan, malawak po yung palayan nila sa Bulacan. Pero pagka umaani po sila, binebenta po nila sa sentral. Tingnan nyo po talagang merong captive market. Hindi po ba kayo nagtataka niyan? Ngayon, sasabihin ninyo na we are just defaming, we are just telling a lie, we are just naninira lang kami? No. Anong mapapala namin kung sasabihin namin ang mga ito? Kaya nagpapasalamat ako dahil napakaraming closet, napakaraming observer, napakaraming exiter ngayon sa buong mundo. Recently lang merong kumontak sa akin
na doktor. Nako, hindi lang po isa, dalawa, tatlo, apat na doktor at mga lawyers kumokontak sa akin. Hindi na po kami masaya. Dahil ginawa pong entertainment, bukod sa ginawang entertainment ang paglilingkod na conventional na nakasanayan po natin, puro pera ang laging ibinababa sa mga pagkakatipon. Again, mga kapatid, hindi lang po sa gobyerno merong ghost project. Sa MCG ay napakaraming ghost project. Biruin mo yung nilikom sa Nueva Ecija alone. If I'm not mistaken, 2 years, 3 years before, nangolekta sila ng umabot yata ng 33 million. Correct me if I'm wrong with the figure. Ngayon, tapos nung bibili na parang nabenta na or nagbago yung isip ng owner. So, yung pera, nasa ano na daw, nasa taas na. Ganyan din po nung destino po ako. Biruin mo, magkokolekta ng local fund para pambayad sa kuryente, pambayad sa tapos didirekta sa admin office. Tapos pag oras na ng bayaran ng bills, ng renta, ng electric bill, ng water bill, and internet bill, hindi ka na makakakuha. Dahil nasa admin na. Tingnan niyo po kung paano nilang ginagago ang mga members. Kaya, naku mga kapatid, mag-isip-isip na po kayo. Unang-una, bukod sa sayang po ang oras po ninyo, sayang po ang pagod po ninyo, sayang din po ang pera ninyo. Pero higit sa lahat, sayang po yung oras ninyo because time is gold, mga kapatid. You can earn money, but you cannot bring back time, mga kapatid. Kaya marami ngayon na nangihinayang. Ako, 17 years. Ako, 30 years. Meron pa nga, 40 years. Si Sis Popot Maningbo, ilang years ka po ba? Siguro si Sis Popot Maningbo, if I'm not mistaken, more or less 32 years sa MCGI. So, ako ngayon, naghahabol ako dun sa mga nasayang na panahon. And somehow, I have regrets in my life, but it is what it is. Sabi nga nung katrabaho ko na foreigner, Como limited lang yung English nila. What to do? This is life. Kaya ako lagi ko sinasabi, what to do? This is life. Ganon din yung motto ko ngayon. What to do? This is life. So, I am enjoying my life with the best paano ba? Ini-enjoy ko po kung ano lang meron ako. Yun po kasi ang susi. Contentment is the key. Sabi ko nga doon sa isang kausap ko, yung buhay ng tao parang gulong. Sometime you are on the bottom, sometime you will be on the up. Pag nasa taas ka, help those people who are at the bottom. Maybe when they are up and you are at the bottom, they will help you. Sabi kong ganyan. So, ayun. Kumusta na ba? Kumusta na ba yung mga closet dyan sa Singapore? Napakaraming closet sa Singapore at sa Australia. Hello, paano ba yan? Resti Reyes, paano ba yan? Efren Baking, paano ba yan? DSR. Itong nilalait-lait mo na mukha, wala pang belo yan. Madalas, araw-araw, puyat pa yan. Biro mo, nakakauwi na kami ng alauna, nakakapag-dinner kami ng 1:30 a.m., nakakatulog ako 2:30 or 3 a.m. Gigising ako ng 9 a.m. Puyat pa yan palagi, pero mukhang sariwa. Wala pang belo yan. Ikaw, nagpapabotox ka na nga and all, IB drip, glutathione drip, collagen drip, and ang dami mo pang iniinom na supplements. Pero mukha ka ng bilasada ni Rason. Tignan mo yung mukha mo, mukhang kulangot na pinisa ng 10 unggoy na lasing. Tingnan mo, Daniel Rason.
itong nilalait-lait mo, napakaraming doktor na naniniwala, napakaraming lawyer na naniniwala, napakaraming professional na naniniwala. Bakit? Biruin mo ba naman na sasabihin mo, nakapagpatayo man lang ba ng poste ng La Verdad, kahit isang poste ng La Verdad ang abuloy ninyo? Kaya maraming mga milyonaryong mga kapatid ang nadismaya sa'yo. Bakit? Si Kristo, pinagmalaki niya yung isang dukhang babaeng bao na nag-abuloy. Nang katumbas lang ay isang beles, one day wage. Piruin mo, yung mga kapatid nga, lalo na si Sis Wilma, si Sis Wilma, kung mag-abuloy yan, maraming, kaya hindi nila yan pwedeng i-character assassinate na masamang tao. Sige, Albert Reyes, subukan mo ngayon na i-character assassinate si Sis Wilma. Halos lahat ng gamit ng bahay ninyo sa San Isidro, galing yan, di ba? Galing yan kay Sis Wilma. Pasamain nyo yan. Sige, Albert Reyes. Hello guys, hello po mga kapatid sa lahat ng panig ng mundo at sa lahat ng panig ng ating bansang minamahal na Pilipinas. Magandang hapon po, magandang gabi, magandang umaga. Anumang oras na inyong maririnig, mapapanood at makakarating sa inyong mga lugar, dako itong video po na ito. Again, greetings of true love and the truth. Pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyo pong lahat. Meron akong ka-chat kanina habang nasa work ako. Nag-CR break yata ako. Tapos, chinat ko yung isang kapatid sa informant ko sa Australia. Sabi niya, wala naman pong bago pa dito, aside sa meron silang nire-raise na $6 million Australian dollars. Tapos meron na silang nakuwang 29 or 39 na kapatid in raising that particular amount na 6 million Australian dollar. Tapos ang ginagawa ngayon ni Resty Reyes sa Australia, tinatanong niya, nagsurvey sila sa mga kapatid na kung ano-ano yung kanilang mga work at kung magkano yung kanilang sahod. Alam niyo po mga kapatid, confidential matter po yung salary. Hindi po yan dinidisclose basta-basta. Actually, kasi nagtatrabaho po ako. So kahit sa mga workmates, hindi po dinidisclose yan kasi pwedeng panggalingan ng hindi magandang bagay in disclosing yung salary. Ngayon, Resty Reyes, bakit niyo pinipilit ang mga kapatid to disclose yung salary nila? Ganyan na ba kapulubi ang inyong Diyos? Kasi alam ko yung Diyos ng Biblia, yun? Siya yung lumikha ng langit at lupa. So hindi niya kailangan ng anumang bagay. Sabi yun ni San Pablo. Nasa Roma yun, hindi ako nagkakamali, mga kapatid. And meron lang po akong 30 minutes break. Pagka ganito kakapagod, tapos hindi pa masarap yung pagkain, parang wala kang ganong kumain. Ay. Kaya lang, kailangan mong kumain dahil kailangan mo ng energy. Dahil bubugan sa trabaho. Pinipilit ko na lang kainin. Ginagawa ko, nilalagyan ko ng maanghang para pampagana ba. And ayun, so
ano ngayon, DSR, kumusta ka na, DSR? Hanggang kailan ka magmamatigas? Parang ikaw yung yung paraon sa Ehipto na pinagmamatigas na ng iyong amang diablo, ang iyong puso. Grabe, grabe. Sabi nga ni ng mga kapatid, ako, ang daming mga kapatid ngayon na nung nakaraan merong isang pioneer na kapatid sa Australia na nag-message sa akin. Sabi niya, bro, huwag niyo po sana i-disclose yung identity ko. Tapos nag-video call kasi kami. Noong una ayaw niya magpakilala, tapos tumawag ako. Ayun, nung sinagot niya, umiiyak yung kapatid. Sabi ko, ba't po kayo umiiyak? Sabi niya, ano lang po ako, overwhelmed lang po ako dahil nakausap ko po kayo, alam ko busy po kayo. Sabi niya ganyan. And nagpapasalamat po ako, sabi niya ganyan, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa katapangan po ninyo, sabi niya ganyan. Ayun. Huwag niyo pong ipapakita yung bahay ko kasi madali po ako ma-identify pagka nakita nila even as a part of my house kasi alam nila puntahan yung bahay ko. So, paano yan, Resty Reyes, Efren Baking? Hindi ko naman kilala itong mga kapatid na ito na nagre-reach out sa akin. I do not have any idea about them and they do not know me as well. Wala silang pero they believe sa ipinaglalaban ko. Bakit? Nakikita kasi yan sa mukha. Nakasulat yan sa Roma. Nakalimutan ko na lang yung talata. Nakikita yun, yung sincerity ng isang tao. Tingnan niyo, Danya Rason, 'di ba ikaw ang leader? Pero bakit hindi ikaw ngayon ang pinaniniwalaan? Most of the members in your congregation do not believe in what you are saying. Bakit? Kasi they do not feel the sincerity in what you are teaching them. Biruin mo, you are teaching them to love, but you yourself do not show love. You yourself do not practice what you preach. Biruin mo, simpleng-simple, sabi nga nung isang kapatid na pamilyang milyonaryo saan ba to? Sa Laguna. Tama, Laguna. Naku, merong asyenda ito. Sabi niya, Brad Badong, napakadali lang naman po nung problem. Why don't Kuya reach out to you and talk to you in private to settle it in private kung ano man yung problema. Sabi ko, I know him very well. I know them very well. Pati utot nila, alam ko. Pati amoy ng paa, alam ko. Pati amoy ng bibig, alam ko. Bakit? Pagkagising nila, ako nang kasama nila. Ay nako. Ilang beses bang ano bang tawag dun sa general check-up yung parents ni DSR sa The Medical City Pasig? Ilang beses ba silang na general executive check-up, executive check-up sa The Medical City sa may Pasig na ako yung kasama nila. Kaya alam ko, biro mo, 20 years mahigit ka nilang kasama, hindi mo ba mamememorize, makakabisado? Kasi routinary yung ginagawa mo and konting pagkakamali mo lang, sisigawan ka. So, nagkakaroon ka ng mindset na, dapat yung pagkakamali ko ngayon na kaya ako sinigawan, hindi na yun yung magiging pagkakamali ko tomorrow.
ayun sabi ni Theodore, magandang gabi po bro, watching from Middle East. Sabi niya, magbasa muna tayong sabi ni Brother Rainel Andres, hello po Brad Badong. Sabi ni Brother Ronnie Key Point del Rosario, good evening po. Ayun. So, na po ngayon, tingnan niyo po yung mga mukha ng mga KNP ngayon. They are not all satisfied. Hindi nyo na makikita yung kislap sa kanilang mga mata. Why? Simply because they are not happy anymore. They are not happy anymore. Nako, bakit po kayo nag-comment, Sister Maria Cristina Arasas Fuentes? Yan. Total, nag-comment na rin lang naman po si Sister Maria Cristina Arasas Fuentes. Si Sister Maria Cristina Arasas Fuentes, isa po itong doktora. Pasensya na po kayo, Sister. Di ko po alam. So, it means to say, it only shows that by commenting in my live video and watching in my live video, it means to say that you are openly exit. Yan. Mukha na silang tuko sa Magic Cacao. Madre Cacao siguro to. Magic Cacao. Ayun. Tingnan ninyo ang mga pagmumukha ninyo. Biruin nyo, natutulog kayo nahihiga kayo sa pera pero hindi kayo makatulog ng maayos. Bakit? Yan yung sinasabi ng Biblia eh. Pagka panatag ka, yung tulog ng manggagawang kasing talata yun. Ang tulog ng manggagawa ay mahimbing. Kaya tingnan po ninyo, kahit nakakatulog na ako ng alas 3, nagigising ako ng alas 8, alas 9, ilang oras lang yung tulog ko. Masaya ako. Hindi ako mukhang palakang puyat. Kahit hindi ako nagpapabelo, wala akong iniinom na supplements, wala akong iniinom. Tingnan po ninyo, yung pagkain ko, hindi ko man lang maggalaw-galaw. Pagod ako niyan, ha? Dapat pagod ako, mas marami yan. Kasi, hindi mo malunok-lunok yung pagkain mo kasi hindi mo gusto eh. Pero bakit mukha pa rin akong Kasi yung kagalakan ng kalooban, ang masayang puso, sabi, ay mabuting kagamutan. Nagpapalakas ng immune system yung masayang puso. Tingnan ninyo yung mga pagmumukha ninyo. Masaya pa ba yung mga puso ninyo? Hindi na masaya yung mga puso ninyo. Baka pag nalaman ninyo kung sino-sino yung mga exiters. Naku, sis baby, merong isang exiter. Hindi po pwedeng sabihan mo na masamang tao ito, sis baby de Jesus. Bakit? Naku, sis baby de Jesus. Pagka itong exiter na to, sinabihan mong masamang tao, ewan ko lang. Pagka ito, Resty Reyes, ay sinabihan mo na hindi valid yung kanyang gawa, baka dunggulin ka ni Sis Baby de Jesus. Yun lang ang masasabi ko. Kaya sa lahat ng mga kapatid na nagsipag-exit, masaya na po tayo ngayon mga kapatid. At sa mga bagong exit, huwag po kayong matatakot mga kapatid dun sa kanilang panakot na tayo'y maiimpyerno. Hindi po mga kapatid. Ang sabi ng Biblia sa unang Timoteo 2:4, siyang may ibig, lahat ng tao maligtas. Siya po ang may ibig, lahat ng tao maligtas. Meron po bang hindi maliligtas? Meron. Isa na po dyan si Daniel Rason, mga kapatid. Paano ko po nasasabi at paano ko po, ano ang assurance ko? Ano ang katibayan ko na maiimpyerno itong demonyong Daniel Rason na to? Biruin mo na
Sabi ng Biblia sa 1:8:44, kayo'y sa inyong amang diablo. Ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin, sapagkat siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una. Pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Tingnan niyo po sino po ang ama ng kasinungalingan? Yung kanilang amang diablo. Ano po yung ginagawa nila? Kung ano yung ginagawa ng kanilang ama. Paano siya pumapatay ng tao? Through lies, mga kapatid. Sa pamamagitan ng kasinungalingan. Paano siya nakakapatay? Tingnan po ninyo mga kapatid. Pero paparatangan mo itong si Brad Ronnie Kipoy de Rosario na masamang tao. Hindi ba Hindi ba pagpatay sa pamamagitan ng kasinungalingan? Merong talata sa Kawikaan yata o Ecclesiastes. Pinapatay ng masama ang matwid ng kanyang dila. Biruin mo, pag nakilala nyo si Sis Popot, Manimbo, baka magulat kayo. Kilalang kilala ito ni Sis Baby Navales. Kilalang kilala ito ni Brad Danny Navales. Kilalang kilala ito ni Lisa Karikare Erese. Kilalang kilala ito ni Brad Edong Kalkal Erese. Yun. Kilalang kilala nyo ito si Sister Popot Manimbo. Yan ba mga kapatid? Pwede nyo po bang pasamain ang mga ito? Kilalang kilala niya itong si Sister Maria, si Sister Doktora Maria Cristina Arasas Fuentes. Ito ba pwede niyong pasamain itong mga kapatid na ito at kayong lahat na mga nag-exit? Perhaps, maybe, na meron silang nasasabi, ayan, naghihikaw na, nagpaputol na ng buhok, etc. etc. Sino bang gumawa ng doktrina na yan na bawal magpaputol ng buhok ang babae? Hindi ba gawa-gawa nyo lang yan? Sino bang gumawa ng pero tinuturo ninyo na bawal makiapid ang lalaki sa kapwa lalaki? Paano ba namatay si Bes? Pero mo namatay siya sa tatluhang hindi na kontento sa isa. Biruin mo, pati mga may asawa, pinapasok mo sa kwarto ng may kwarto. Tapos 4 hours before ng pasalamat na napakaselang gampanin ng iglesyang sinampalatayaan na nating akala natin totoo. Tapos mangangalabit ka, gusto mo sumubo. Hindi ba kahipokrituhan yan? Biruin mo, meron akong mga naging kaibigang mga transgender. Mababait sila. Bakit? Bakit ninyo hahatulan itong mga ito? Ikaw na nagtuturo sa iba. Hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Sabi sa Roma, kung di ako nagkakamali. Anong klaseng yan? Anong klaseng kaipokrituhan yan? Tapos sasabihin ninyo, bawal mang-agaw ng asawa. Ikaw ba, DSR? Hindi ka ba ng agaw ng asawa? Ng may asawa? Ayun. 30 minutes lang po ang break time ko mga kapatid. And maraming mga bagay na sabi ni Brother Reinel Andres, hindi naman tayo umalis sa aral ni Cristo. Umalis tayo dahil sa maling aral ni Bonjing. Tama. 100% tama ka dyan, Brother Reinel Andres. Sabi ni Brother Ronnie Kipoy de Rosario, mga Kawikaan 11:9, pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa, ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Ayun, thank you for the verse. Sabi ni Brother Ronnie Kipoy de Rosario, ang mga ngaral, yan, sa Ecclesiastes 5:12, ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Oo, tama-tama. O biruin mo, hindi ko maubos-ubos itong pagkain ko, pero napakadami ng pagod ko, Biro mo, 12 hours pa naman yung duty mong non-stop. Kaya ayan, pumayat ako. Pero, pogi pa rin. Hindi kagaya ni Daniel Rason na maraming kinakain at maraming supplement, maraming ini-inject,
at nagpapabelo pa, pero mukha pa rin siyang palakang puyat. Hindi ko malunok-lunok. Lalo na pagka malamig na yung pagkain, hindi mo na malunok-lunok. Ayun. Totoo po yun mga kapatid. Hindi tayo umalis sa aral ni Kristo. Ano ba yung aral ni Kristo? Pag-ibig. Yun yung pag-ibig. Sabi ng Biblia, kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ganun nga yung ginawa natin. Kinapuotan natin yung masama. Paano natin kinapuotan yung masama? Lumayas tayo sa masama at nakisanib tayo sa mabuti. Alin yung mabuting inaniba natin? Yung katotohanan si Kristo. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama liban sa akin. Umalis ba tayo kay Kristo? Hindi. Na kay Kristo pa rin tayo. Sapagkat si Kristo ang katotohanan na ipangsasamba natin sa Diyos. Tumarating ang araw at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Alin yung katotohanan ipangsasamba natin sa Diyos? Si Kristong katotohanan na Espiritu, mga kapatid. Sabi niya, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y mabuti, sapagkat siyang unang utos na may pangako. Mga babae, mga magulang, huwag ninyong ipamungkay ang inyong mga anak sa galit. Mga asawa, huwag ninyong dudumihan ang inyong higaan. Marami pong katotohanan na si Kristo po kasi ang salita ng Diyos, mga kapatid. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Si Kristo po yung katotohanan ipangsasamba natin. Ano po si Kristo? Tao? Hindi po. Espiritu po siya. Kaya nga sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, in spirit and in truth. Ano siya? Siya po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya yung mga salitang nakasulat sa Biblia, yun po yung ipangsasamba natin. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. No one comes to the Father except through me, mga kapatid. Kaya, yun mga kapatid. Matatapos na po ang aking break time, mga kapatid, at kailangan kong maghilamos para maging sariwa uli. Ayun, again, happy birthday po pala kay Teacher Moreno Reyes Domingo. And belated happy birthday kay Sister Elizabeth Caballo. Yan, mga Exeter. Ito po ba yung mga masasamang tao, mga Exeter? Hello kay Mama Mary Myra Rason. Ingat palagi, Brad Badong. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Hindi pa po tapos ang laban. Papunta pa lang po tayo sa exciting part. Daniel Rason? Butas-butas na ba lahat ng dingding sa La Vista Mansion? Butas-butas na ba ang lahat ng dingding dyan sa Orani KD Rock Mansion? Butas-butas na ba ang lahat ng dingding sa Philinvest Quezon City Mansion? Butas-butas na ba ang lahat ng dingding ng Smallville, Kalumpit, Bulacan Mansion? Ayun, diba? Ang dami mong mansion, no? Napakarami po nilang property, mga kapatid. Tapos, biruin mo, yung cellphone na kaligayahan ng mga pobreng mga kapatid, ipinapabenta pa para daw sa gawain. Sabi ni Brother Wilfredo Abella Raplisa, hello, Brad Badong, watching from Ireland. Si Brad Wilfredo Raplisa. Sabi ni, salamat sa Diyos sa pagbati, Opa B. Yun, sabi ni, yun lang po, mga kapatid. And matatapos na po ang break time ko, mga kapatid. Ay, grabe. Namamanid mga kamay ko sa init at saka sa lamig. Hindi naman pwedeng hindi ka maghugas ng kamay
Ayun, so yun mga kapatid, hangad po namin ang inyong kaligayahan mga kapatid. Sana po sa inyo pong mga paglaya sa kulto ni Daniel Rason ay masumpungan po natin ang kapahingahan ng ating kaluluwa. Nakasulat po yan sa Jeremias 6:16. Ipagtanong ninyo ang mabuting landas, makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ang mabuting landas po mga kapatid, si Kristo po yun. Siya po ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Kaya po mga kapatid, maraming salamat po sa mga patuloy na nagme-message na nakakalaya. Mga kapatid, masaya na po kami mabalitaan na kayo po ay nakalaya na. Nakalaya na sa pang-aalipin at pang-aapi ng paraong si Daniel Rason sa makabagong Ehipto, mga kapatid. Paalam po. Hello guys, good morning. Good morning, good afternoon, and good evening to all. Saan man po kayong dako naroroon, anumang oras na inyong mapapanood ang video po na ito. Muli, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat. To all our brothers and sisters in Christ all over the world, greetings of true love and the truth to all of you. Ayan, may nag-message sa akin kasi na sinasabi daw ni Daniel Rason na nagsisinungaling lang daw ako, huwag daw maniniwala yung mga kapatid dahil kasinungalingan lang daw yung mga sinasabi ko. Hoy, Bobong Daniel Rason, ano sinasabi mong kasinungalingan lang ang sinasabi ko? Tingnan mo, kung talagang kasinungalingan lang ang sinasabi ko, gagong Daniel Rason, bakit hindi mo mabanggit-banggit ang pangalan ko? Sino ba yung kaaway mo? Ha, Daniel Rason? Sino bang kaaway mo na hindi mo mabanggit-banggit na puro patama ka na lang sa pulpito? Akala mo natatakot ako sa'yo, Daniel Rason? Hindi ako natatakot sa'yo, gago ka. Dahil alam ko na nagsasabi ako ng totoo. Eh di demanda niyo ako, magharap-harap tayo sa hukuman. Di ba marami kayong pambayad, Daniel Rason? Akala ninyo natatakot ako? The point na ididemanda ninyo ako, mas marami ngayon ang maglilitawan. Gusto mo banggitin ko lahat kung sino yung mga closet at exiters? Baka magulantang ka, Daniel Rason. Baka atakihin ka. Meron ka palang mga kasama dyan. Closet na. Ayan. Tignan mo, Daniel Rason, nagsasalita lang pala ako ng kasinungalingan. Ano-ano ang mga kasinungalingan sinasabi ko? Sige nga, let us reiterate one by one the lies that you are telling the congregation na sinasabi kong kasinungalingan lang. Sige, mag-reiterate tayo one by one. Nako, Daniel Rason, ngayon, nagmumukha kang kahiyahiya, di ba? Biruin mo, napakayabang mo. Konting achievement lang sa outside world ng MCGI. Masyado mo nang ibinabandera. Akala ko bang ang inyong pakikipaglaban ay hindi ayon sa laman at dugo, kundi ayon sa, di ba ganun yung nyo? Huwag makikiayon sa sanlibutan. Ba't nakikiayon ka?
Nako, sige. Daniel Rason, hinahamon kita. Umarap ka. Sige, magdebate tayo. Daniel Rason, walang iya ka. Bakla ka, Daniel Rason. Nasaan ang ano mo? Ba't ang duwag-duwag mo? Ba't takot ka? Daniel Rason. Ba't takot ka? Ano bang kinakatakot mo? Nagsisinungaling lang pala ako eh. Hindi ba dapat mas matapang ka, Daniel Rason? Ako lang pala ang nagsisinungaling. Ako pala itong nagsisinungaling. Ba't takot ka sa akin? Hindi ba? Logic lang yun. Ay naku, Daniel Rason. Ano bang kinakatakot mo? Napakabobo mo. Ikaw pala itong nagsasabi ng totoo. Bakit sa sulok-sulok kayo nagpapaliwanag sa mga kapatid? Ba't sa sulok-sulok kayo nagpapaliwanag sa kanila? Hindi ba dapat mas makapagpaliwanag kayo sa pulpito? Ba't sa sulok-sulok nyo lang nababanggit ang pangalan ni Badong? Kasi pagka binanggit nyo na sa pulpito itong pangalan ni Badong, finish na. Maraming aalmang mga kapatid, Daniel Rason. Bakit? Dahil kilala ng mga kapatid si Badong. Naku, Nanay Leto Campo, sa lahat ng mga kapatid, sa panahon pa ng kapatid na Perez, magmasid po kayo, mag-obserba po kayo, mga kapatid. Bradley Quezon, tsuhin kita. Sinong mas paniniwalaan mo ngayon, Bradley Quezon? Si Daniel Rason na demonyong sinungaling? O akong pamangkin mo, Bradley Quezon? Brad Josel Malyari, ano itong ikinakalat ni Daniel Rason na nagsisinungaling lang daw ako? Hindi ba totoo, Brad Josel Malyari, na sinisiraan ako ng mother ni Daniel Rason every time na pupunta siya sa North America? Hindi ba? Si Ate Ranza nga ang nagkukwento na hindi tayo pwedeng magalit kay Badong dahil hindi pa natin naririnig ang side niya. Nung muwi kayo ng Pilipinas, narinig nyo ngayon ang side ni Badong. Kaya nga, di ba, nung pinag-drive kita, Brad Josel Malyari, nung inahanap natin yung magulang ni Daniel Rason, nakailang balik tayo, Kalumpang, sa Kalumpit, Bulacan. Tapos balik tayo sa Sentral. Nakatatlong ikot yata tayo nun eh. Dahil hinahanap natin sila. Nakita mo, di ba? At ikaw mismo ang nagsabi sa akin, Brad Josel, na kinukulit ka at pinapaamin ka. Ano ang sabi mo sa akin, Brad Josel Malyari? Akala nila mahuhuli nila ako? Hindi naman nila ako mapapaamin. Ngayon, Brad Josel, nagsisinungaling si Daniel Rason. Sino ba ang... Saan ba galing ang kasinungalingan? Sabi sa Biblia, di ba, Brad Josel? Kayo'y sa inyong amang diablo. Ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin, sapagkat siya'y isang mamamatay tao. Buhat pa ng una, pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saga ng kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Saan ngayon galing ang kasinungalingan, Daniel Rason? Hindi ba sa iyong amang diablo? Sino ngayon ang sinungaling? Bugok na Daniel Rason. Ha? Daniel Rason? Ba't hindi ka humarap? Gusto mo akong ipapatay? Ipapatay mo ko. Hindi ako natatakot sa kamatayan.
Ang mga nagsasabi ng totoo, hindi takot sa kamatayan, gago. Sinungaling pala ako. Pwede nyo naman akong idemanda, di ba? Yun nga yung pinaplaan nyo ngayon at nilalakad nyo ngayon. Ididemanda ninyo ako. Natatakot ba ako sa inyo? Mga gago kayo? Hindi ako natatakot. Kuntsuhin mo nga mismo. Tinulungan mo pa yung daddy mong bugok na idemanda yung kapatid niya. Ako pa kayang hindi nyo naman kadugo. Ay naku, ayoko maging kadugo ninyo dahil dugo kayo ni Satanas. Memang Jess. O ano, Daniel Rason? Debate tayo, tara. Hindi mo kaya? Takot ka, no? Ganyan talaga ang mga taong sinungaling. Takot makipag-usap ng harapan. Gusto nila closed door. Naku, hindi ako papayag na mag-uusap tayo closed door. Hindi ako tangang gaya mo, Daniel Rason. Si Badong yata to. Naku. Alam ko na ang karakas ninyo. Pati amoy ng paa, pati amoy ng utot, pati amoy ng inyong mga hininga, alam ko. 20 years ba naman akong kasama ninyo? Hindi ko alam yon. Tapos sasabihin ninyo na nagsisinungaling lang ako. Sige, di ba totoo? Ay naku. Mahirap na lang sabihin lahat. Sige, idemanda ninyo na ako. Naku, ilalabas ko lahat ng dapat kong ilabas sa korte. Kanina, buti na lang hindi ako nakapag-live kaagad. Dahil ano na ako desidido na akong banggitin yung mga dapat kong banggitin Kaya lang, hindi muna. Ayan, sige na po mga kapatid. At sa tingin ko naman ngayon, nanginginig na naman ang tuhod at bayag ni Daniel Rason. Kung may bayag siya, may bayag ka ba, Daniel Rason? Kung may bayag ka, lumaban ka. Naku, wala kaya bayag, Daniel Rason. Baka kepyas yung sayo. Kasi yung may bayag, lumalaban. Ba't di ka lumalaban? Wala kang bayag. Patunayan mo may bayag ka, Daniel Rason. Patunayan mo. Mga kababayan, dyan sa Pilipinas, inahamon ko po si Mr. Public Service Daniel Rason sa isang maginoong debate. Ako po ay former MCGI member, MCGI worker, and former aide of the royal family ni Daniel Rason. Yan, Daniel Rason, debate tayo. Huwag ka matakot. Di ba lalaki ka? Tara, debate tayo. Diyan ka, dito ako. On air. Sige po mga kapatid, bye-bye po. Ingatan po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos. Hello guys, good afternoon, good evening, good morning to all of you, mga kapatid sa lahat ng panig ng mundo, sa lahat ng panig ng Pilipinas. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga.
anumang oras na nakakarating at makakarating itong video po na ito sa inyo pong mga dako at anumang oras na inyong mapapanood. Muli, pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan. Once again, good afternoon, good evening, good morning to all the brethren around the world. And greetings of true love and the truth to all of you, my dear brothers and sisters in Christ. And yun, dapat magla-live po ako earlier as what I posted on my wall. Kaya lang, dapat po talaga day off ko bukas. Tapos kagabi, sinabihan ako ng chip ko na mag-day off na daw ako ngayon nga sana. So, ako naman, kampante ako na day off ko today. Tapos around 11, tinawagan ako nung umampun sa akin. Sabi niya, Jay, cancel yung day off mo today. Pasok ka daw. So, ayun, nagmadali ako. Okay naman ako. So, nakatulog ako ng mahaba-haba kanina. Hindi ko naman fault. Ayan. Tapos ang pagkain namin ngayon, sabaw. Yan. Pero nutritious naman ito dahil pagkain baby. Yan. Kain po tayo mga kapatid. Hello daw, sabi ni Brother Joey Gregorio from Paris, France. Hello brother. Yan. Kumusta na po kayo mga kapatid? And ang daming nangyayari ngayon sa mundo ng mga exiters, mundo ng mga closets, and mundo ng mga fanatic. Lalo na sa mundo ni Bonjing. Hello Bonjing, kumusta ka na? Nakakatulog ka pa ba ng maayos? Yan. And I doubt na nakakatulog ka ng maayos. Kagaya ng mga magulang mo. Kaya, ayan, nandito ngayon, nanonood si Greg Gonzales. Ano ito, dami account itong si Greg Gonzales. Nakausap ko na nag-send ng picture sa akin ito And dumadami po mga kapatid yung mga exiters na mga professionals in terms of medical field. And sa iba-ibang aspeto ng iba't ibang industriya. At sa iba't ibang mga bansa. Nakita niyo naman po yung pinost ko nung nakaraan. Sabi niya, brother, wag niyo po muna akong i-expose. Sabi niya, ganyan kung po pwede po. Kasi po, kung magpipicture po kayo, wag niyo pong ipopost itong lugar ko. Kasi po, sabi niya ganyan, kilala po itong bahay ko dahil puntahan po ito ng mga kapatid. Sabing ganyan ng kapatid. Tapos, so ako naglilinis ako nung Hey Siri, set timer 27 minutes. 4:30 ngayon dapat. Hindi ko na set yung timer ko. Hindi pala pwede si Siri ngayon dahil naka-live ako. Sabi ni Greg Gonzales, hello po bro, waiting kanina. Yung kalokal ko rin gusto na rin lumayo sa MCGI. Yun, once again mga kapatid, pasensya na po dahil pinag-day off talaga ako today. Bukas talaga ang day off ko. Kaya lang pinag-day off ako today, kagabi in-announce, tapos bigla akong tinawagan kaninang 11. So, pasensya na po mga kapatid. I don't mean to cancel this live, kaya lang pero nagawa naman ng paraan. Live nga lang to, short, quick live lang to dahil 30 minutes lang po yung break ko. And ayun, pasensya na po kung kumakain po ako mga kapatid. I know that it is very impolite to make a live video while eating. Kaya lang wala po talaga akong time. Going back, yun.
Nakita niyo naman po si Dr. Maria Fuentes, if I'm not mistaken. Ayoko nga sana siya kaya lang biglang nag-comment. So ayun, automatic na yun, openly exit. And sa Pampanga lang po mga kapatid, si Sister Wilma at saka si Brother Manny. Nako, si Brother Manny is a retired police. And if I am not mistaken, if my memory is serving me right, he is a former deacon or actively deacon. Kaya lang, marami pong nawala ng gana sa paulit-ulit na pagteteksto ni DSR na walang bago, tapos puro meron po akong pinost, biruin mo. Talagang ginagawa nilang gatasan ng mga kapatid. Ginagawa nilang paano ba to? Ginagawa nilang money machine ang kapatiran. Na ang kapatid naman kasi pag sinabi mong para sa gawain, automatic yan. Kaya lang nakakalungkot mga kapatid. Yung binabatikos nila noon na El Shaddai na maraming binebentang kung ano-ano, panyo, payong, etc. etc. Sila ngayon mismo ang gumagawa mga kapatid. Tinatakan lang ng EFS, tapos biro mo mabibili nila sa China ng 70 cents, ibebenta nila ng 20 times nung value talaga ng Ay nako, tapos ang papangit ng quality. Sinabi ko na po yan before when I was with the Royal True Orange family. I already said that to Mr. Don Capulong. Kuya, dapat ito po yung reklamo. Ito po sa food pack, hindi daw po dumarating sa kanila panis, tapos hindi po masarap. Tapos po sa EFS products, ganito po, hindi maganda yung quality, tapos ang mahal-mahal. Ano ang reply sa akin, response sa akin ni Don Capulong? Dapat, sabing ganyan, dapat kasama ka na naming nagmamalasakit, nagtatanggol sa mga produkto. Kasama ka pang bumabatikos. Hindi po ganun Sabi ko, hindi po dapat ganun, Kuya Don. Dapat open tayo sa pagtanggap sa mga ganyang feedback for us to make our product and make our services improve, for us to improve our product and services. Kasi po nagninegosyo po ako mahalaga po ang feedback, whether good or bad feedback. Mahalaga po yan for the benefit of the business. Hindi po kasi sila business-minded. Pagka business-minded ka, whether it is a bad or a good feedback, you accept it positively. Kaya lang hindi kasi sila hindi po sila business-minded. Ang sa kanila po, merong captive market. Wala kang wala kang masyadong maraming puhunan. Biro mo magfi-fiesta ng Diyos, tapos nire-require na bumili ng t-shirt. Magkano yung t-shirt, mga kapatid? Magkano lang binili sa Divisoria yan? 25 pesos, tapos ibebenta nila ng 300. Di ang laki ng kita nila. Kaya mga kapatid, hindi pa po ba kayo nag-iisip? At ako, nagpapasalamat ako sa tunay at buhay na Diyos na marami na pong mga kapatid ang nabubuksan ng kaisipan, sa mga milyonaryong mga kapatid, sa mga middle class na mga kapatid, at sa mga kapatid na mga kapuspalad. Mga kapatid, panahon po at oras na po ngayon para harapin po natin ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya. Mayaman na po ang royal family. Mayaman na po sila mga kapatid.
kahit yung kaapu-apuhan nila, even up to the 50th generation of their kins, hindi na po magugutom, mga kapatid. Sa La Vista, meron po silang malaking mansion po doon. Number 6, Badjao. Bakit ko po alam? Gusto nyo pong makapunta sa La Vista? Ay ituturo ko po sa inyong magic word para makapasok po kayo doon. Tapos sa sa Philinvest Quezon City, sa tapat po ng Batasang Pambansa, meron po silang 2 mansion po doon. And behind one of the mansion in Philinvest Quezon City, meron pong maliit na village po doon na townhouses yung mga bahay. Meron, if I'm not mistaken, meron po silang 10 unit. 10 units po ang meron sila. Tapos meron din po sila sa ano kasi yan? Sa may likod ng Vista Mall sa may Malolos. Kung hindi po ako nagkakamali, noong nasa kanila pa po ako, that was 2 years ago, they have 7 units. Tapos, saan pa ba? Sa Highview. Ilan ba yung units nila dyan? Sa Villa Angelina, sa may Apalit. Meron din po silang units dyan. Sa San Simon, malapit dun sa bahay nila Bro Josel Malyari. Meron din po silang asyenda po doon, mga kapatid. Napakarami nilang property. Bukod po yung sa Orani na siguro more or less 300 hectares. More or less. Tapos sa may Limay, Bataan, meron din po silang siguro kung di ako nagkakamali 50 to 100 hectares. Meron po akong picture po noon. Kaya lang di ko maipost kasi may mga bata po kaming kasama. Doon sa picture. Saan pa ba, mga kapatid? Sa Palawan. They have islands. Sa Palawan. Islands po ha. Meron po silang mga isla sa Palawan na pagmamay-ari po nila. Saan po nila kinuha ang pera? Pera ng kapatiran, mga kapatid. Yung Morong na pinagtulong-tulungan ng mga kapatid before, kanino po nakapangalan ngayon? Nakapangalan po ngayon kay Junior Rason, yung pong Boy Lollipop. Ano pa ba? Saan pa ba? Meron din po sila sa Quezon Province. Meron din yung Road 52 ba yun? Your road. Kung ano mga road yun. Ano pa ba? Saan pa ba? Sa may Rizal, meron din silang ilang hektarya doon. Nakapunta rin po ako doon. Saan pa ba? Marami, mga kapatid. Marami. Sobrang dami. Sa Baguio, ilan yung mga property na pagmamay-ari nila sa Baguio. Yung ang townhouse nila sa Baguio, ni Bes, pinagdadamot nga nila sa mga kamag-anak nila o sa mga ano dyan, sa mga Soriano. Yung pong townhouse sa Baguio, nandun pa po yun. Pero sinabi po nila sa inyo, mga sa pamilya Soriano, na naibenta na hindi po totoo. Ipinagdadamot lang po sa inyo. Kasi daw po, ano daw po kayo, ano bang sinabi ni Ate Lisel doon? Kasi daw masyado kayong, baka angkinin nyo daw po. Tapos sa D Heights, inside Clarkfield, Pampanga, prime lot po yun. Sa tabi po yun ng Hilton Hotel. Hilton Hotel Compound sa may Clark, Pampanga. Meron din po silang malaking condominium sa BGC. Bukod pa po yung sa Scout Delgado, Barangay Laging Handa. Ayan, 40D. Scout Delgado, Barangay Laging Handa, Quezon City. Townhouse din po yan. Saan pa ba? Ayun, sa Tagaytay, yung Tagaytay. Naku, panis yung Tagaytay Mansion dyan sa sa La Vista Mansion. And tumataas pa yung value ha.
more or less 1 billion last year, 2 years ago, 4 years ago. Now the value of the property in La Vista is increasing. Mga kapatid, hindi po nagde-depreciate yung value. Kaya nga yung dinodoktrinahan ko noon sa kasing subdivision ito, yung village. La Vista at saka Loyola Grand Villa. Magkatabi po kasi yun eh. Yung Loyola Grand Villa, doon po nakatira si Kim Chu. Tinatanong ako nung kamag-anak po nila. Kamag-anak na po nila yun, ha? Kamag-anak nilang buo. Pero pagka pumupunta po ako doon, ang dala kong sasakyan, minsan yung Lexus na sports car. Naka-sports car po ako pag dumidestino. Lexus. Minsan naman, naka Santa Fe ako. Minsan naka ako. Kasi yung Suzuki na cute na tapos pa ba? Yun, sa Brazil, ilan ba yung mansion nila sa Brazil? Sa Premier. Sa Jurerê Premier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 or 8. More or less like that. Yung pong mga mansion nila sa Jurerê Premier pa lang. Tapos bukod pa po yung sa Jurerê International. Yung Jurerê Premier, ay naku, mga mayayaman lang po talaga ang doon. Hindi, kung milyonaryo ka lang, hindi ka pwedeng doon. Dapat super millionaire or billionaire ka. Tapos sa Jurerê International, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 din sa Jurerê International. Tapos sa may Canas Vieras, yung mansion doon sa Canas Vieras na beach front. Yun, maganda rin po yun. Meron din akong picture before sa Instagram ko. Doon sa old Instagram ko. Kaya lang hindi ko na mabuksan, hindi ko na kasi matandaan yung Tapos, saan pa ba? Sa may sentro ng Florianopolis, meron din po silang mga condominium, mga kapatid. Napakarami nilang properties. Napakarami. Ang turo ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan na diyay sumisira ang tanga at kalawang. Bawal po magtipon ng kayamanan, di po ba? Yun po yung turo ng Biblia. Bakit po? Ang dami po nilang property, mga kapatid. Tapos, isang iyak ni Bes, biro mo, isang iyak ni Bes, isang kapatid lang isang kapatid lang. Yun, nag-exit na ngayon yun. Isang kapatid lang, 3 million kaagad ang Isang iyak lang Kaya siguro naging dramatic actor si Bes. Ako. Naging scam ang pag-iyak-iyak, mga kapatid. Biro mo, isang iyak lang, 3 million, tapos iiyak pa uli. Isang property sa isang multi-national na village or lote sa somewhere in the south. Ayun, si Brad, Gilby. Bakit unable to join ka, Gilby? They can join your broadcast at this time. Ayan. Ka? Ayan. Kanino daw nakapangalan? Di po ba ang sinasabi ni Bes noon? Lahat ng property na nakapangalan sa iglesia, hindi po maibebenta. Tingnan nyo po. Pinalitan po nila yung Kanino na po ngayon na nakapangalan yung nakapangalan? Hello, my friend. Kanino na po nakapangalan ngayon? Nakapangalan na po ngayon, sadly, nakapangalan na po kay Arlene Rason. Yung 80% ng shares of stock, if I am not mistaken. Biruin niyo po, mga kapatid, ginagago na tayo, harap-harapan. Tapos, tayo pa ang masama. Pagka na-discover mo yung nila, yung kanilang modus, pasasamain ka nila. Hello po, mga kapatid, hindi ko na po mabasa lahat ng mga comments po ninyo kasi limited lang po yung time ko ngayon dahil break time ko lang po. Ayun.
Tapos ako naawa ako kay Doña Lolita Hizon na proprietor ng Pampangas Best dahil masyado siyang na-demonize. Biruin mo, sinasabi nila na bawal daw bumili sa Pampangas Best. Hindi naman halal. Samantalang sila mismo kumakain din ng Pampangas Best. Patago nga lang. Ay naku, kaipokrituhan. Samantalang nakasulat naman sa Biblia, lahat ng nasa pamilihan, bilhin ninyo, kainin ninyo. Nakasulat yun. Lahat ng nasa pamilihan. Magtatanong ka ba tungkol sa mga halal-halal na yan? Samantalang, hindi naman inihain sa Diyos-Diyosan yung alal-halal na yan. Samantalang sila mismo kumakain. Tanungin ninyo, si Sis Rose Magallanes Alasida at saka si Sis Meli, yung pong nakalimutan ang apelyido niya, yung matabang kusinerang manggagawa sa Brazil. Puro, yung isang malaking chest freezer, mga kapatid, na puro organic. Puro po yun halal. Pero mo, isang linggo ko lang pinagluluto yung magulang ni DSR. Tapos, ng almusal nila. Tapos, tatanungin ako ni Bes. Siguro nakalata siya. Tinanong ako, yung bang pinapakain mo sa amin, nila mami mo, yung bang organic? Sabi ko, opo, nung pong una, pero ngayon po hindi na po sabi kong ganyan. Bakit? Nagalit siya, pinanlakihan ako ng mata ni Bes. Bakit? Kasi po meron po tatak na halal. Ayun, sinigawan na ako ni Bes. Tandaan mo, sabi ganyan. Walang makakapasok sa bahay ko na bawal. Yun. Tapos, after nagalit, nagminor siya, in-explain niya. Pina-ano daw po niya yun, pina-imbestiga, wala naman daw pong nangyayaring ritual. Alam mo yan, di ba, Sis Rose, Ate Rose Magallanes, na kapatid ni Lynn Magallanes, na BFF ko. Yun. Alam niyo yun. And alam niyo na hindi masamang tao si Badong, kagaya ng sinasabi ni DSR. Alam niyo yun, Kuya Rolly Galang, na hindi masamang tao si Badong. Diba? Sinasabi niyo nga sa akin na hindi na magbabago sila, Mami. Ngayon, kung wala na kayong pupuntahan, kaya pikit mata na lang kayo, takip tenga na lang kayo, at tikong bibig na lang kayo sa lahat ng mga nangyayari. Ganun ba? Paano tayo niyan magiging dapat sa Diyos? Na kahit nakikita ninyo na ginagago na ang kapatiran, naririnig ninyo ang mga panggagago na iniisip, pinaplano para sa kapatiran, tikom pa rin ang bibig ninyo. Pipi pa rin kayo. Bulag, pipi at bingi pa rin kayo. Brad Glenn Labong, Brad Glenn Pamintuan, Brad Rolly Galang, Kuya Neil, Colmo, sino pa ba? Hamilan Paburial. Si Jex Blasa, ewan ko hindi ko alam kung alam ko ito mga pakinabang. Kaya nga nag-away-away yan Dati magkakaano yan, ang tawag sa kanila, grupong banal. Grupong banal ang tawag sa kanila dati. Tanong, nasa na si Brad Warren? Nasa na si Kuya Warren? Nasa na si Ate Dada? Wala na sila, di ba? Bakit? Yes, nabuking. Actually, buhay pa si Bes. Nag-exit na itong si Kuya Warren at saka si Ate Dada at yung angkan nila. Bakit? Dahil kakapilit kay Kuya Warren. Sinabi niya na yung totoo.
Dahil noon, kaya hindi na sila dumalo. Dahil pinag-initan sila ng todo ng magulang ni DSR. Biruin mo, pinaalala lang ni Facebook na a year ago, di po ba merong ganun? A year ago kung anong ginawa mo na pinost mo sa Facebook. Pero mo, ni-remind lang ni Facebook na 1 year ago, kumain kayo sa ni-repost nila. Tapos sinumbong ka agad ni Kuala Lumpur kay Bes, ayun, yung mag-asawa. Kaya pinalayas sila. Pero mo, hindi nyo naman pinapasahod yung mga tao. Tapos kung ganyanin ninyo. Ayun. So, nabuking na ito pa lang si Kuya Warren ay isa sa mga boylet. At biro mo, may asawa na. May asawa na to Tapos, pinapasok mo pa sa kwarto para uminom ng gatas. Hindi ba ka-ipokrituhan yan? Kaya ako, mas believe ako ngayon sa grupo ng mga LGBT na they're doing it because of their love to their same-sex partner. Kesa naman nagbabanal-banal ka. Pero you are condemning you are doing the same act that you are condemning. What kind of person you are? What kind of man of God you are? And yan din ang the same act na ginawa ni DSR. Biruin mo, sasabihin mo na bawal mang-agaw ng asawa. Ikaw mismo nang aagaw ng asawa. Ikaw mismo. Kaya nga, pati yung hello my friend. Pati yung naging dating pamumuhay ni Silver Swan na ungkat. Yun po ba ay pamimersonal? No. Hindi po pamimersonal yan. And hindi ad hominem yan. Tsaka na po. Wala po kayo sa Sige po, hanggang dyan lang po muna. And again, pagbati po ng tunay na pag-ibig at katotohanan sa inyong lahat. Bye.